Paano nagiging rapist yung tao ni wala mang kasong rape? Walang rape na kaso. Yung hinaharap na kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy, gawa-gawa lang. Human trafficking at saka child abuse. Hindi nila tinuloy yung kasong rape kasi gawa-gawa, mapahiya lang sila. Hindi tatayo. Ano ba ang nangyayari kay Pastor Kibuloy at kay former President Rodrigo Roa Duterte? Onsay na hitabo sa ilaha. Si Pastor Kibuloy gihimu-himuan o kaso. Kaso-kaso lang. Walay ebidensya. Walay gani testigo. Usara ang kumplinan. Pastilan gihatay ba? Maunay gihimo nila sa usa ka leader sa QGC nga ang gibuhat lamang ay magsangyaw lamang, magbasa og Biblia, ang giisgutan tungod sa Ginoo. Pero unsa ilang gibuhat, ilang gitraidor. Kuya ning kalaban natin bay, mga sir, mga demonyo gyud. Ang kaso ni Pastor Kibuloy, dugay na gyud na nabasura. Walay basihan, walang basihan, walang witness, walang testigos, walang ebidensya. Ang lahat na iyan ay bunga ng tinatawag na, meron silang meron silang uplan na tinatawag. Ito po ay tinatawag na uplan huros. Alam niyo po ba yung uplan huros? Hindi niyo alam, no? Huwag mo kabaluan na. Ako ninyo na i-explain. Kanang uplan horos, ang unang puntarya nila ay si Pastor Apollo Sikibuloy. Ang utak nito ay ang tambaloslos. Inyo na hindi sarang nga, ambisyosong tambaloslos. Si Martin Romualdez. Ang plano nila, pabagsakin si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ang inuuna nila ay ang QGC, Pastor Kibuloy at SMNI. Ito po yung tinatawag na uplan huros. Tama. Kasama yan si Pastor Kibuloy Pontarya. Kaya ngayon si Pastor Kibuloy, ayan, nasa detention center. Alam niyo po ba, iba ho ang nagawa ng mga mainstream media sa pagkatao ni Pastor Apollo Sikibuloy. Diba? Grabe gud ni gahimo-himo ning mga dili man day pwede diri mamalikas. Kasabandaan ni. Di gid ba makapamalikas jud ka sa mga demonyo ba no? Tama. Grabe gud ang ilang gihimo kay Pastor Kibuloy sa mainstream media. Ila gud gidaot-daot kay maumag yun ay plano sa uplan huros. Agree ka. Grabe giingnan gud nila rapist. Di ba? Di ba? Yeah. Maug yun ay ilang gi-inject kay Pastor Kibuloy. Rapist man na si Kibuloy nga, nung lansad man na, oy. Priso man na. Naaman ay kaso. Kaluoy sa mga tao. Kawawa tayong mga Filipino na biktima tayo ng mga sinungaling. Kaya narito po kami ngayon sa inyong harapan upang ipaliwanag po kung ano ba ang tunay na pagkatao ni Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay hindi rapist. Si Pastor Kibuloy ay walang kasong rape. Yes! Tama! Woo! Paano nagiging rapist yung tao ni wala mang kasong rape? Walang rape na kaso. Yung hinaharap na kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy, gawa-gawa lang. Human trafficking at saka child abuse. Hindi nila tinuloy yung kasong rape kasi gawa-gawa, mapahiya lang sila. Hindi tatayo. Paano nagkaroon ng kasong rape? Pumunta sa QGC. Nagdala ng 5,000 na mga kapulisan ng gobyerno ni Marcos ang hinahanap ginto. Heartbeat daw eh. Napanood niyo yun? Dito, di ba pinalabas? Heartbeat daw. Heartbeat ng ginto. Baka heartbeat ni Palaka, hinahanap yun eh. Ganon katindi yung ginawa nilang damage kay Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Kibuloy mang-rip.
Kung rapist si Pastor Kibuloy, bakit narito pa yung mga magagandang babae sa QGC? Di ba? Karamihan ng leader nila magaganda at gwapo. Karamihan ng leader nila dito, mga miyembro, ay mga kababaihan. Tama! Aba ho, kung totoong rapist si Pastor Kibuloy, bakit narito pa rin yung mga yan? Tama! Tama! Tama ba? Oh, dili good rapist si Pastor Kibuloy. Sus, kung nganong mang-rip pa man, mupalit na lang tagbabay na matay kwarta. Di ba? Adto day kung Hong Kong, sunduon day na akong jet plane. Tama? Tama! Nganong miyembro pa man? Parang lawgawag yun, no? Binuang! Gawa-gawa lahat ng mga akusasyon kay Pastor Apollo si Kibuloy. Kaya sana, paglabas po ninyo dito, ngayon, burahin nyo po yung mga black propaganda labang kay Pastor Kibuloy na sinasabi siya ay rapist. Ikwento nyo po sa lahat ng mga kapitbahay ninyo na hindi rapist si Pastor Kibuloy. Yes! Tama! Walay kaso! Walay kumplinan! Da. Iwas ka lang. Di pa. Child abuse. Kabuang yun ba, no? Child abuse? Nga nung child abuse man? Ako, this is my personal experience kasama ang pamilya ko, mag-ina ko. Lahat ng kwento ko po sa'yo, sa inyong lahat, tinuod yit ni, dili ni bugal-bugal. Wagid ko magbugal-bugal, kalayo ng Maynila, muhari diri sa Mandagang, bugal-bugal lang. Child abuse. Baliktad ang tanang pangyayari.